Sa maraming baryo sa Visayas, may isang paniniwala na hindi basta sinasabi sa mga bata. Kapag may namatay sa isang bahay, hindi dapat iwan ang bangkay ng mag-isa sa gabi. Hindi ito simpleng tradisyon lamang. Hindi rin ito basta ritual. May mga matatanda na nagsasabing may dahilan kung bakit kailangang may nagbabantay sa tabi ng kabaong hanggang umaga. Dahil ayon sa ilang lumang alamat, may mga nilalang na naaakit sa amoy ng kamatayan. Hindi sila multo, hindi rin sila espiritu ng patay. Sila ay mga nilalang na sinasabing nagmumula sa pagitan ng kagubatan at ng dilim. At kapag naamoy nila ang katawan ng isang tao na hindi na humihinga, Mefo, sinasabing nagsisimula silang gumalaw, tahimik, mabagal. Sinusundan ang hangin. Ang mga nilalang na ito ay tinatawag sa ilang alamat bilang balbal. Sa mga kwento ng aswang sa Pilipinas, may mga nilalang na marahas at mabilis. May manananggal na lumilipad sa gabi. May tikbalang na nagliligaw sa mga manlalakbay. May kapre na nagbabantay sa puno ng balete, ngunit ang balbal ay iba. Hindi ito nangangaso ng buhay na tao sa karamihan ng alamat. Hindi ito umaatake sa gitna ng daan. Ang balbal ay mas tahimik, mas pasensyoso. Ang hinihintay nito ay ang sandali na ang isang katawan ng tao ay hindi na kayang lumaban. Kapag may patay sa isang bahay, kapag ang kandila ay nakasindi sa tabi ng kabaong, kapag ang hangin sa gabi ay nagdadala ng amoy ng bangkay. Sinasabing iyon ang oras na maaaring gumalaw ang balbal. Hindi pare-pareho ang paglalarawan sa balbal sa iba't ibang alamat. Sa ilang kwento, sila ay mukhang tao ngunit may kakaibang hugis ng katawan. Mahahaba ang kanilang mga braso, manipis ang kanilang mga binti, at ang kanilang mga daliri ay may mahahabang kuko na parang kayang punitin ang laman ng bangkay. May mga nagsasabing ang kanilang balat ay kulay abo o kulay lupa, parang sila ay bahagi ng mismong kagubatan. Sa ibang salaysay, ang kanilang mga mata ay madilim ngunit kumikislap sa dilim, at ang kanilang bibig ay may matatalas na pangil na ginagamit upang kagatin ang laman. Ngunit sa halos lahat ng kwento, may isang detalye na laging binabanggit, ang amoy. Sinasabing ang balbal ay may amoy na parang basang lupa at nabubulok na kahoy. Isang amoy na kadalasang nararamdaman bago pa sila makita. Sa ilang baryo, kapag may patay sa isang bahay, ang mga kapitbahay ay pumupunta upang magbantay sa bangkay hanggang umaga. May mga nagdarasal. May mga nagkukwentuhan upang manatiling gising. May mga kandila na nagliliyab sa tabi ng kabaong. Ngunit sa ilang alamat, ang mga nagbabantay na ito ay hindi lamang nagdarasal. Sila ay nagbabantay laban sa isang bagay na maaaring lumapit mula sa dilim. May mga kwento na nagsasabing sa kalagitnaan ng gabi, may naririnig na kakaibang galaw sa labas ng bahay. Parang may mabigat na paa na dumadaan sa damuhan. Minsan ay may naririnig na mahina ngunit mahaba na paghinga mula sa dilim. Parang may nilalang na nakatayo sa pagitan ng mga puno, hindi gumagalaw, nakatitig. Lamang sa bahay, may isang lumang kwento mula sa isang baryo sa Antique. Isang matandang babae ang namatay matapos ang matagal na sakit. Ayon sa tradisyon ng kanilang komunidad, ang katawan ay inilagay sa kabaong sa loob ng bahay habang naghihintay ng libing kinabukasan. May 5 lalaki ang nagbabantay sa bangkay habang ang ibang miyembro ng pamilya ay natutulog sa kabilang kwarto. Bandang 3:00 ng madaling araw, napansin ng isa sa kanila na parang may gumagalaw sa likod ng bahay. Parang may mabigat na paa na dumadaan sa tuyong dahon. Hindi niya agad pinansin. Ngunit makalipas ang ilang minuto, may naamoy siya, amoy ng basang lupa, amoy ng nabubulok na kahoy. Pagtingin niya sa bintana, wala siyang nakitang tao. Ngunit sa pagitan ng mga puno sa likod ng bahay, may nakita siyang isang hugis na nakatayo sa dilim, hindi gumagalaw. Parang naghihintay. Sa ilang alamat, sinasabing ang balbal ay hindi agad lumalapit sa bahay ng patay. Una, sila ay nagmamasid, tahimik mula sa dilim ng kagubatan. Parang sinusuri kung may mga taong gising sa loob ng bahay, kung may nagbabantay sa kabaong, kung may ilaw pa sa loob. Kapag ang paligid ay tahimik na, kapag ang mga bantay ay pagod na, kapag ang bahay ay tila natutulog na, doon sila lumalapit. May mga alamat na nagsasabing ang balbal ay may kakaibang kakayahan. Sa ilang kwento, kaya nilang gumawa ng ilusyon. Kapag nakuha nila ang bangkay mula
Sa kabaong niya, kaya maaari silang may magiwan ng kahoy, dahon, o ibang bagay na kahawig ng katawan ng tao. Sa umaga, kapag binuksan ang kabaong, doon lamang napapansin na hindi na ang tunay na katawan ang nasa loob. Kung ang mga kwentong ito ay totoo o hindi, mahirap patunayan. Ngunit ang detalye ay paulit-ulit sa maraming alamat. May mga bersyon ng alamat na mas nakakatakot. Sa ilang kwento, ang balbal ay hindi lamang kumakain ng bangkay. Minsan kapag walang patay sa baryo, hinahanap nila ang mga taong mahina, ang may sakit, ang mga naglalakad ng mag-isa sa gabi. Sa ilang salaysay ng mga mangangaso sa Visayas, may mga pagkakataon na nakarinig sila ng mabigat na paghinga sa likod nila habang naglalakad sa gubat. Kapag lumingon sila, wala silang nakikita. Ngunit may pakiramdam na parang may sumusunod sa kanila sa pagitan ng mga puno. Sa mas malalim na pagtingin, ang alamat ng balbal ay maaaring nagmula sa takot ng tao sa kamatayan. Ang bangkay ay may amoy na maaaring makaakit ng hayop sa kagubatan. Sa mga panahong walang sementeryo at ang mga bangkay ay inilalagay muna sa bahay bago ilibing, may posibilidad na may mga hayop na lumapit sa gabi. Sa paglipas ng panahon, ang mga pangyayaring ito ay naging bahagi ng alamat. Ang mga hayop ay naging nilalang at ang mga nilalang ay naging kwento. Hanggang ngayon, may mga baryo sa Visayas na may mga lumang paalala kapag may patay sa bahay. Huwag iiwan ang bangkay ng mag-isa sa gabi, magbantay hanggang umaga. At kung may marinig kang kakaibang galaw sa labas ng bahay habang nagbabantay, huwag agad lalabas. Maaaring ang balbal ay alamat lamang. Maaaring ito ay kwento na isinilang mula sa takot ng tao sa kamatayan at sa mga nilalang ng kagubatan. Ngunit sa mga gabi na may patay sa isang bahay at ang kandila ay nagliliyab sa tabi ng kabaong, may mga sandali na ang hangin sa labas ay tila nagdadala ng kakaibang amoy. Basang lupa, bulok na kahoy, at kung minsan may naririnig na mabigat na paghinga mula sa dilim ng bakuran. Sa mga sandaling iyon, may isang tanong na maaaring sumagi sa isip ng mga nagbabantay. Paano kung ang kamatayan ay hindi lamang tinatanggap ng lupa? Paano kung may mga nilalang na matagal nang naghihintay para sa susunod na katawan na hindi na kayang lumaban?